Okay guys, lakad tayo ngayon, lakad. Ang aga pa kasi, ang tagal kasi nila dito magbukas ng mga shop nila. Sarado pa yung mga shop doon, tapos wala akong mahanap nung brand ng pang change oil ko. Nakaring ko na lang, ayaw kong dalhin yung motor kasi i-change oil ko nga. Gusto ko yung pag nag-change oil ka, yung babang baba yung ano, yung langis, yung lahat ng langis nakababa siya para maganda yung pagka-change oil mo. Yung para bang wala na natirang langis dun sa kina niya. So medyo malayo pa yung lalakarin ko, mga saglit na lang siguro, mga ano na yan, mga kalahating kilometro siguro. Kalahati o isa, hindi ko alam. Doon pa sa unahan ng building na yun. Ito SM Mall. Dire-diretsuhin ko pa yan hanggang doon. Meron naman iba doon na sa may mga motor shop. Ang mahal, grabe. Grabe ka mahal. 420. Sa ibang shop may 300. Eh dito sa pupuntahan ko, medyo mura ito. Ano ito eh, bodega price. Grabe naman yung iba na magtinda ng mga produkto nila, parang naman talaga ng presyo, overpricing na. Nakakangawit pala magbitbit ng ano na to, nakakangawit yung braso ko. Pero maganda na rin to. Alam mo, umaga ngayon, ano ngayon, alas 7:40. Oops. Kuya, ano ba pala, maganda maglakad-lakad mga ganitong oras eh, o kaya mas maaga pa sana, kaya lang kanina tinamad pa akong magpunta rito. Medyo nalalayuan ako ngayon, parang wala akong ibang option eh. Doon ako pupunta sa kasa, mahal din. Dito medyo makakamura talaga ako dito. Pero makakatipid ako dito mga 100. Doon sa kasa kasi nasa 330 o 40. Hindi ko na alam kung magkano price ngayon. Last time bumili ako doon 330. So dito ina-expect ko mas mura dito. Malalaman natin mamaya. Yun pa sa may, kung nakikita nyo yung Jollibee na yun, ayun yung logo ng Jollibee, dun pa sa unahan na yun. Malayo pa doon. So nakakangawit ng bitbit. Dapat talaga dito may ano ka, may tawag dito, selfie stick. Dapat may tripod ka. Diyan ako dadaan sa palengke, medyo malayo. Dito naman
medyo malayo din. Dito na lang ako para diretso, hindi na ako liliko-liko. Pag dito kasi ako dadaan, liliko pa ako pag ganun. Dito na lang, diretso na. Okay, pero ito naglalakad-lakad ka minsan-minsan kasi alam mo trabaho ko, araw-araw akong nagra-rides gawa ng pag-deliver. Tapos hindi lang rides na dito sa bayan ha, ang layo ng tinatakbo ko araw-araw mga kaibigan. 200 kilometers, more or less 200 kilometers balikan yan araw-araw. Isip mo gaano kalayo. Araw-araw nananakit na yung pit ko opo sa motor. So hindi biruin yung paggaling mo ng, alam mo alas 5 nagising na ako, alas 5 ng alas 4 ng madaling araw gising na ako, tapos alas 5 ng madaling araw biyahe na ako kasi malayo nga eh. Tapos pagdating doon sa office, mga isang oras kalahating proseso na pag pick up ng parcels para i-deliver ko doon sa area. Biyahe na naman ako hanggang makarating ako doon sa area na di-deliveran ko. So sabi natin alas 5, pagdating ko daming nasasagap ng mga sounds. Trip ba? Okay, tapos dito na ako. Saan kaya ang mas madaling daanan dito? Dito na lang kasi mainit dun sa kabila eh. Pareho lang. So ito na yung ano dito guys, palengke dito. Ito yung old market. Old market. So kapag mamalengke ka, dito mo paparada yung motor. Tapos pasok ka na sa loob. Ayan. Yun. Yun o, dapat pala bibili ako nito. Mamaya kailangan ko ng luya. 20 lang. Mamaya daanan kita pagbalik. Okay. Ukay. Oh, malakas na rin yung ukay dito ah. Ayun mo,
yung kagandahan sa ukay-ukay na yan. Tsaka ka lang mamili. Marami kayo makikita dyan mga branded sa affordable na price. Okay. Dali pa. Okay. Yun, malapit na ako. Pag angat ko sa taas na yan, ayan. May simbahan doon. So malapit lang. Malapit lang naman eh. Kaya lang, siyempre minsan pag nasanay na yung katawan mo kakamotor-motor, parang tinatamad ka na maglakad kahit kalahating kilometro lang. Pero yung mga tao nga doon sa bundok, nilalakad nila yung bahay mula bahay hanggang school nila, siguro mga 5 km to 10 km nilalakad lang nila. Ako nung kabataan ko, naranasan ko yun. Nag-aaral ako nung sa amin elementary. Magpasok sa school siguro mga 10 km. Ay hindi naman. 10 siguro mga ganon. Mga humigit kumulang. Wala kang choice, pero siyempre nung araw wala pang ganong ano, kasi ako guys 90s 80s 90s ako. 1978 ako pinanganak, so 90s. Wala pang ganong sasakyan nung araw. Nung araw magkaroon ka lang ng bisikleta, sikat ka na. Sa amin yun, sa lugar namin, hindi sa city. Pero itong Palawan na ito, napuntahan ko, unang punta ko dito maalala ko 1997 ba yun? 98 parang 1997 yun. Grabe itong lugar na ito noon, wala pang, puro rough road pa halos ang daanan dito noon. Tapos puro puno, marami yung makikitang puno sa bawat kalsada. Ang dami pang kasoy nung araw dito. Yung ngayon wala na. Dumating ako dito 2001. Wala ka na rin yung improvement. Hiningal na ako Ayun na guys, so ayan na. Pagtawid ko dito sa crossing, yun na yun. Sana lang ay mayroon ditong brand ng langis na hinahanap ko, para naman magkaroon ng justice yung haba ng nilakad ko. Justice talaga. Ayun, pipila ka nga lang, pero saglit na lang ng pila guys. Ayan na, pipila tayo. Pila. Magkano po ito ate? 296. Ito po 68. mura talaga dito. 364. Hi, so uwi na tayo. Nakabili din. CBPP, ayan, CBPP oh. CBPP guys, dito kayo bumili. Nakakatuwa kasi itong gear oil guys, dun sa pinagtanungan ko doon sa malapit sa amin na motor shop, 150.
Yung price nila 150, yung iba 130, mayroon ding 100. Pero dito ang layo ng presyo niya. Dito 64 lang, diba? Ang laki, ang laki na natipid ko, halos kalahati. Tapos itong gear oil mga kaibigan, ay hindi, itong scooter oil pala, doon sa motor shop malapit sa amin, lahat doon pinagtanungan ko na yung mayroong binibenta nito. Ang halaga no doon nasa 420, nasa 420. Yung iba naman mayroong 400, pero hindi sa bumababa ng 400. Dito guys 296 lang, diba? Ang laki ng ano, natipid ko. 100 mahigit. So kung dito kayo sa Palawan guys, dito na kayo bumili sa CBPP. Ayan, malapit yan dito sa ano, sa pier, dito sa may katedral sa bayan. Mas makakamura kayo. Hoy, shout out dyan CBPP ha. Pinromote ko yung ano nyo. Joke lang. So yan ha, laki na natipid ko. Kung tutuusin, kung doon ako bumili, mabot siguro, magagastos ko siguro nasa 500, nasa 600, kulang 600. Pero dito gumastos lang ako ng 364. Diba? Ang laki. Ang laki na natipid ko guys. So yun lang, at tuloy-tuloy, mainit na, alas 8, mag-alas 8:30 na. At mag-change oil pa ako, mag-gear oil. Tapos mamaya ay papapalitan ko pa yung breather hose ng aking motor dahil nag-crack yun eh. Paayos ko pa yung motor ko, papakondisyon ko kasi bukas ay sa Lunes mag-start na naman tayo ng the whole week na biyahe. Yun lang guys, thank you sa panonood.